ko na kayo na-update kahapon kay grabe yung pagod ko. Diba sabi ko sa inyo mga madi na hindi ako nakatulog kay parang namahay ulit ako. Hindi talaga ako nakakatulog dun kina Rona ba, pero sige lang, pumupunta pa din naman ako dun kay minsan man lang. Tapos anong oras na kami tapos magchika-chika, alauna na. Si Lumi natulog ng alas 11. O diba? At least si Lumi nakatulog ng alas 11 hanggang alas 8. Pero ako talaga wala talaga mga madi. At the same time, pagod na pagod ako kay Lumi. Kay grabe talaga yung pagwawala niya mga madi. Hindi ko siya maintindihan na pati yung mga titas niya, laging nagtataka yung mga titas niya kay kung gaano siya kahinhin, kabait nung baby pa. Ay, talaga namang dinoble ang kamalditahan. Maldita talaga. Kamalditahan niya yung toddler na siya mga madi. Hindi ko siya maintindihan. Kahit ako nanay, hindi ko siya maintindihan na grabe. Ay, nako, grabe yung tantrums niya. Hindi ko alam kung tantrums ba talaga yan. Oh. Pero alam ko naman, magbabago pa yan si Lumi. O, hindi naman siya ganyan. Kaya minsan, maganda yung maliit na iyakin na kaysa nung malaki-laki na iyakin. Kay grabe yung iyak ng malaki na sakop ang talagang maririnig hanggang kabilang universe. May ganong effect. grabe kasi talaga yung iyak ni Lumi. Ay, doon ako sa kanya napagod mga madi sa totoo lang. Pero okay naman, at least masaya din naman si Lumi kahit papaano na merong ibang environment. Nakapunta kami sa ibang bahay, which is good kasi alam niyo naman wala tayong village dito na masasabi talaga. Kaya yung mga kaibigan natin, yung village natin na mapupuntahan, at least meron tayong napupuntahan, hindi lang lagi sa bahay. Anyway, si Lumi ay eto hatid ko na sa daycare for the past 3 weeks. Ay, 2 beses lang to pumasok. Kay yun, alam nyo na yung nangyari sa kanya. So ngayon, back to daycare na siya. At ito yung panahon na makakapagpalaylo-laylo ako bago ang aking panibagong yugto ng buhay. Iyak ng iyak si Lumi. Nakakaloka. Hindi na siya sanay na nasa daycare. Yun yung pangit. Kapag matagal siyang wala sa daycare, hindi na siya, parang nanindibago ulit siya. After how many weeks? 3 weeks ba naman yun mga madi? Kaya sabi ng mga caretaker doon, pikas tayo ka, long time na si Lumi. Diba? Kaya iyak siya ng iyak. Ayaw niyang pumasok doon. Akala ko meron akong package. Wala pa pala. Punta ako dito sa S-Market. Bili ako ng lemon. Meron pala tayong mga itatapon dito mga madi. Sayang to oh. Ito. Yan. 1, 2, 3. Tapos 2 kawali. Ayan. Ito yung pinakagusto ko na kawali. It's because malalim siya. Pwede siya yung pang sabaw ba, tas pang pansit. Ito yung gusto ko na pang pansit. Tas malalim siya. Kaya lang, ayoko manghinayang. It's because, alam niyo po ba kung ano yung problema nito? May mga scratch na siya dito. Ayan. Kapag may mga scratch na yung mga kaldero nyo, mga kawali nyo, or anything, basta may scratch siya, delikado po yan. Kasi yan yung may mga chemicals na ba na magkakasama sa health mo. Kung nagluluto ka, tapos magre-release yan ng chemicals, hindi maganda yung ganitong klase ng pangluto. Ang maganda is yung stainless steel talaga. So bibili ako ng mga ganitong lang ba, mga maliliit. Tapos ganitong kalaki. Bili ako, siguro mag-IKEA kaya kami ni Mr. Wow, bigla na lang. So, meron kaming stainless dito. Wait lang, easy. Ito, this is a Teflon. Regalo to sa amin nung Christmas. So, ingat na ingat talaga ako na, actually may mga scratches na siya, pero wag lang talaga yung, alam mo yung natanggal na yung mga itim-itim, makikita mo na yung puti-puti sa ilalim. Wag lang talaga yun kasi yun, over na talaga yun, katulad ng mga to. Kasi yung chemicals niya, hindi maganda sa health natin. So, hindi ako manghihinayang na itapon to. Actually, sa mother-in-law ko to, mga gamit na to. Ang dami pa niya mga gamit dito sa bahay na sa kanya galing. Pero ngayon, patapon na natin to. Are you just going to bring it like this? So, pipili ako someday. Kapag may makita ako. Hindi na talaga ako bibili. Ito yung mga gusto ko mga madi, oh. Yung
Ito yung magaganda gamitin. As in, stainless talaga siya. Yan. Ito yung maganda gamitin. Ang problema lang kasi nito, sa stainless naman mga madi, kunwari pag magpa-fry ka, ang bilis masunog ng mga fina-fry natin, di ba? Kasi stainless siya, mabilis siyang uminit. So, ang maganda is magdahan-dahan lang tayo sa apoy. Dahan-dahanin lang natin yung apoy para hindi siya mabilis masunog. So, yun, nagamay-gamay ko naman na siya kahit pa paano. So, yan. The rest naman ng mga gamit namin dito ay okay pa naman. Yung mga kaldero, okay pa naman. Yun lang talaga na hindi ko na siya ginagamit. At dahil hindi ko na siya ginagamit, kailangan tanggalin na natin para magkaroon tayo ng space dito sa ating mga cabinet. Isa to sa mga plano ko mga madi na kapag itong buong week na to, isa yan sa mga plano na kailangan kong magawa talaga. Tapos itong mga shoes ni Lumi, ibibenta ko na to. I mean, may mga ibibenta ako nito. For example, this one, H&M. Bago lang to, H&M. 5 times lang yata yan na suot ni Lumi. Hindi ito gamit na gamit ni Lumi mga madi. So, try ko siyang ibenta. At kapag hindi siya nabenta, i-ano natin siya, i-donate natin siya. Kung malapit lang talaga kayo mga madi, bibigay ko talaga to sa inyo. As in, bagong-bago pa yan. 20 to 21 yan yung size nito, H&M. And then, ito naman, from Temo to. Ang ganda pa naman na shoes na to. Hindi na kasi kasya to kay Lumi. So, kailangan ko ibenta. 2. And then, ito pa, mga sandal niya, H&M din to. Benta ko yung mga yan kasi maliit na kay Lumi. Tapos ito yung mga kailangan during autumn and winter. Yung ganitong klase ng shoes ba. Yan. Kaya lang, hindi na din to kasya kay Lumi. Ang ganda pa naman ng brand na to. Ang magandang brand dito mga madi na pangbata is Viking, Rayma. Ano pa ba yung isa? Nakalimutan ko yung isa. Basta yan yung mga branded. Rayma, Viking, mahal yung mga yan. So, 21 to. Dito to kasya kay Lumi. Kailangan ko maghanap ng ganito ulit na 24 yung size. Kasi 23 si Lumi. 24 yung size niya. And then ito, kailangan ko na din, pang winter to mga madi, ay kailangan ko na din maghanap ng 24 na size kay Lumi nito. I think meron ako ng 24 kasi 22 to. Hindi na to kasya. Alam niyo na may mga thick, socks. Tapos ito, sus, ginoo ko. Ilang beses lang to sinuot ni Lumi. Ito yung tusot mga madi. Yung pang inside shoes ba kapag malamig winter. 25 euros yung bili ko nito. Tapos ilang beses lang nagamit ni Lumi kasi ayaw niya nang gamitin. At the same time, 21 to 22 yung size niya. Hindi na talaga kasya kay Lumi. So, try ko ibenta to mga to. Pag hindi mabenta, donate natin yan. So, yan mga madi. Kailangan natin ibenta. Pag hindi, donate yan. Inayos ko na kasi dito. Inayos ko ulit yan. Tapos guluhin na naman ni Lumi. Ay, pag may bata talaga. Iyan. And then, meron din ako mga ibibigay dito. Mga hat to. Mga cap. Yan, pang ano yan. Diba? Pang pang arte-arte lang. Tapos ito. Yan. Basta, yan, marami akong gagawin ngayon na kailangan ko magawa this week. Kaya alam nyo na mag-aral na tayo next week. Sa mga hindi nakapanood ng ating vlog, sa ating panibagong yugto ng buhay, panoorin niyo mga madi. Kaya panibagong yugto na naman ng buhay, kakaharapin natin next week. Ganun talaga ang buhay. So yeah. Laban ko muna to bago ko ibenta. At bago natin ibigay. Kaya ngayon ay labada dating ko din. Yes? Huh? Come on. Mama will do this thing. Rishi, come up here. Other chair. Here. Other chair. Here. Pastilan. Mag-ano lang ako ng spring rolls. Meron bang batang gustong makisali? Kala mo naman talaga makakatulong sa akin. Wait. Don't touch that one. Huh? Wait, that's right. You have to wait. So proud of you, my love. Such a good girl. So hot. Ano kinain niya Wait, anak, wait. Yes, malam. Mami, lakas mo makamami yan. Nagano tayo ng spring rolls mga madi. Gawa tayo ng spring rolls. Habang si Jisaway nag-empty ng dishwasher. Tapos si Lumi manggugulo sa akin.
At the same time mga made, share ko sa inyo. Aray, ang init ko. Share ko anak. Share ko sa inyo kung yung mga Diyosawa ba namin ay binibigay ba sa amin ang kanilang mga sahod. Dito nyo malalaman kung paano nga ba ang mga Finnish people. Yes. Pagdating sa kaferahan. What do you want, my love? Wait. Wait. I'll go get it. Cards, you want the cards? No. You wanna say hi to titas? Say hi! Say hi! Uy, isa siya. So, ayun na nga mga mati. Malalaman nyo dito kung ano ang mas maganda. Ang mga Pilipino o ang mga Finnish. Malalaman nyo dito ang katotohanan sa likod ng mga Finnish. So, mga mati, di ba sa atin, kapag tuwing sahod ni Mister, dapat ano ba yung Bisaya? Ibigay. Hindi basta bigay, kundi dapat automatic na yan na pag sahod, ibigay agad kay Mrs. yung sahod, di ba? So, ganyan sa atin. Though hindi naman siguro lahat, no, ng mga mister ay pag tuwing sahod, binibigay talaga sa Mrs. Kasi minsan yung mga mister, syempre pinaghirapan nila. May mga mister na ayaw, di ba, ibigay yung sahod sa mga Mrs. Kaya yung mga Mrs. sila man yung taga-budget, di ba, sa lahat ng mga kailangan sa loob ng bahay. Pero may mga mister na hindi talaga binibigay. So, ang mga misis, nanggagalaiti sa galit kung bakit hindi binibigay. Pero mga mate, ang mga Finnish dito, sad to say, hindi binibigay ng mga mister ang mga sahod nila tuwing 15 at tuwing katapusan ng buwan. Hindi nila binibigay. Hindi katulad sa atin. It's because bakit naman nila ibibigay? May mga kanya-kanyang bank account naman yung mga misis dito. Tsaka may mga trabaho yung mga misis dito. At kung wala man trabaho yung mga misis, yun nga, gaya nga ng sabi ko kanina, may kanya-kanyang bank account kasi lahat ng mga misis, mister dito. Kaya hindi yun automatic na binibigay, walang cash. Para na lang siguro sa iba. Merong iba na mga binibigay ng mga mister yung mga sahod nila sa misis nila. Pero I don't think so. I think rare lang or wala talaga. Kasi hindi man uso din yung cash dito mga madioy. Hindi man katulad sa atin na uso ang cash. Dito diretso man sa bank account yung sahod ng mga mister o di kaya ng mga misis. Tsaka dito mga madi, yung pera ni misis, pera ni misis. Yung pera ni mister, pera ni misis. Ganun yun, di ba? Pero hindi lahat ha, kasi independent talaga lahat ng mga tao dito. Anak, be careful. What do you want? So, walang bigayan ng pera na nagaganap dito mga madi. Pwera na lang kung bago ka lang dito, tapos wala ka pang bank account. Siyempre, bibigyan ka talaga ng asawa mo. Katulad nung ginawa sa akin ni Mr. dati. Wala pa akong bank account, nag-aantay pa lang ako. So, binibigyan niya ako ng cash. Kaya, di naman uso kasi cash dito mga madi, kung napapansin nyo, di ba? Puro lang kami card. So, yun. Katulad ng sa akin, binibigyan ako dati ni Diyosawa ng cash. Kasi wala pa man akong bank. Yes? What is that? Awi, it's not an awi. Tanawi, ano ko eh. That is not an awi. Say hi. Say hi. Nangulangot ka na namin. Where is your scissors? I'll give you scissors. I'll give you your scissors. Come. Down, I'll give you your scissors. You have your own scissors. Don't use my scissors. Noon, ang kwento niyan mga made. Walang ano ba tawag doon? Nakalimutan ko yung sa Bisaya eh. Naalala ko tuloy yung tatay ko, ganyan siya dati. Kaya yung trabaho ng tatay ko, karpintero man. Kasi nanay, nagtitinda-tinda siya dati. Tapos, syempre madami kami. Pagdating ng tatay,
kailangan i-ano agad yung pera, bigay agad kay nanay. May mga times na hindi binibigay, kay syempre, akala ng tatay minsan, ginagastos lang ng nanay ko sa ibang bagay. Pero hindi niya alam na napakabilang nanay, ang hirap kaya. Malalaman nyo lang yan mga madi pag naging nanay na kayo, ang hirap mag-budget. Sa totoo lang. Pero ngayon na hindi pa kayo nanay, ay hindi nyo yan maintindihan. Pero once naging nanay na kayo, maintindihan nyo. Kaya naiintindihan ko yung nanay ko. Mas naiintindihan ko siya ngayon. Tapos, kulang minsan yung binibigay ni tatay. Kay, you know, inaano niya din sa sarili niya. May mga sariling, ano din siya, mga luho. Di naman siya luho talaga na masasabi. Kumbaga, nagsasabong kasi yun eh. Yun yung pinakaayaw ko. Yung mga sugal-sugal. Pero yun, nakalakihan na namin yun. Yung mahilig siya sa sabong. Kasi yung tatay niya, yung tatay niya, mahilig din talaga yun sa sabong. Kaya, saan pa ba magmamana? Diba? Kaya dapat maging good role model talaga tayo. Para hindi tayo magsisi pagdating ng panahon kung bakit paglaki ng anak natin ganito ganyan, di ba? So at least ginawa natin yung best natin bilang isang magulang. O paano kasama na naman tayong Wally. Hi my love. You want to pee? Pee na, sige na. You don't have to. It's okay if you don't want to pee. Okay if you don't want to pee. Oh, it is here. It is busy for a while. Katso, mihin angkat meni. You see there, where are your ducks? Look at your ducks. Where are the ducks? Angka, where are Missä you? se on angkat? Tapos liukunaan na. Tapos, oh, Mami! lakas makamami. Yes, my love. Love you. Yung iba nito ilagay ko sa freezer para pag mag-crave ako ng lumpia, meron na tayo. Hindi na natin kailangang gumawa pa. Yan ang purpose ng ating freezer.